May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sana Ako Na Lang. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Late na ba ako? Magsisimula na yata ang competition. Ang tagal kasi ng van kanina eh. Nasaan naman si CK? Sabi niya pangatlo siya sa mga magpe-perform. Ay, ayun. Nakaupo na siya sa stage. Asa na kaya si ate? Magsisimula ng competition. Hindi na nga makakatating si mama at papa. Wala pa siya. Go, CK! Galingan mo! Nandito na pala siya. Okay, may supporter na ako. Oh, ako na magbibit-bit nitong trophy mo. Ayoko. Sa'yo na itong bag ko. Uy, grabe to. Oh. Ayaw mo man lang ipahawak sa akin yung napanalunan mo. Unang beses ko ito na manalo sa singing contest, no? Pero hindi ito yung unang beses na manalo ka sa competition. Ang dami mo na nga sinalihan eh. Palagi ka namang nananalo. Kaya nga, alam mo, proud na proud ako sa'yo. Lagi kitang pinagyayabang sa mga kaibigan ko. I know, right? Lumaki na naman ang tenga mo. Tara na nga. Teka, hindi ba tayo dadaanan ni Papa? Tinext ko na. Hintayin natin doon sa may unahan. Madilim dito. O sige. Salamat ate ha. Sa lahat ng competitions ko, kahit wala si na mama at papa, palagi kang dumarating. Sabi ko naman sa'yo, number 1 fan mo ako. Ano sabi mo? No. Kailangan ko nang ibenta yung isang sasakyan natin para makabili ako ng bago. 4 na taon na yun sa atin. Kailangan ko ng mas maaasahang sasakyan. Lalo na't madalas akong bumabiyahe ngayon. Okay pa naman yung sasakyan mong yun Unahin na muna natin ang tuition ni CK. Ang sapat pa naman ang sweldo mo para sa kanya, di ba? Si Mary naman, konti na lang ang kailangan bayaran ngayon. Danilo, hayang ka na naman Inuuna mo na naman yung mga bagay na hindi dapat gawing prioridad. Hindi prioridad? Paano ako makapagtatrabaho na maayos kung wala akong sasakyan? Ang sabihin mo, gusto mo ng bagong sasakyan para ipagyabang sa mga kaibigan mo? Bakit ba kapag may gusto kong bilhin na pangangailangan ko, ganyan lagi iniisip mo? Bakit para sa akin lang ba ang sasakyan? Ginagamit naman natin yun At saka ang kinikita ko sa trabaho, para sa akin lang ba? Para sa atin lahat yun.
Bakit ba palagi mo pinalalabas na parang wala akong kontribusyon sa pamilya natin? So, ilalatag na naman ngayon ang victim card mo, ha? Aping-api ka na naman. Sinasabi ko lang na matuto kang unahin kung ano importante. Eh, Pwede ba tigilan niyo yung pag-aaway niyo? Sabi na, hindi na naman kami makakatulog na sige. Hingi-ingay niyo eh. Good night. Doon ko matulog sa kabilang kwarto. kahit hindi mo sabihin, doon talaga ako matutulog. Mula ngayon, hindi na ako tatabi sa iyo sa higaan. Eh kung pwede nga lang, sa ibang bahay na lang ako tumira. Sawan-sawa na ako makipagtalo sa iyo. Ako na lang lagi ang mali. Ako na lang lagi ang hindi marunong magdesisyon. At ikaw lang ang laging tama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Uy, kayong dalawa? Bakit dito na naman kayo sa bahay matutulog, ha? Eh, may LQ na naman kasi sa bahay eh. As in, long quarrel. Nag-aaway na naman ng mga parents nyo. Eh, pangilang araw na. Huwag mo na itanong. Mabuti pa ilatag mo na yung kutsyon para makahiga na kami ni CK. Now on its fourth day, Ate Rian. Naku, May bago ba? Sanay na kami ni CK sa kanila. Oo nga, hindi naman kami magtataka kung isang araw, sabihin nila na maghihiwalay na sila. ha? Okay lang sa inyo? Eh, kasi naman kasama namin sila. Sa isang bubong, pero wala namang katahimikan. Pwede naman kaming bumisita lang sa kanila. Kung may pera nga kami ni ate, baka bumili na kami ng sarili naming bahay. Kaso, ang mahal ng tuition mo. Grabe ka ha. Babawi naman ako kapag nakakuha na ako ng trabaho. Kapag engineer na ako na lang ang gagawa ng bahay nating dalawa, ate. Buti na lang kayong dalawa. Hindi gaya ng ibang magkapatid na parang aso't pusa. Siyempre, mabait akong younger brother eh. Ang sabihin mo, mabait akong ate. Hello. Guys, ang totoo talaga, ako ang blessing sa buhay nyo. Pasalamat kayo, may mabait kayong pinsan, ano? Correct! Ikaw talagang the best, Rian. Kasi kung wala ka, walang kukup-kup sa amin kapag ganitong bigla naming naisipang maglayas. Sige, eto. Ano ito, ma? Maaga akong alis bukas. Baka gabi na rin ako makauwi. Kumain ka na lamang sa labas kasama ang friends mo. Birthday treat ko na yan sa'yo. Talaga? O bakit ayaw mo? Gusto. Oo, huwag masyado magpapagabi. Okay, ma. Thank you. Wala, sige. May iwan na kita. Bye. Thanks ulit. Ano? Wala siya bukas? Wala raw, ate. Okay lang ba talaga sa'yo? Na hindi tayo nagse-celebrate ng birthday mo? Ikaw nga, nung high school pa yata last birthday celebration mo, na-complete tayo eh. CK, Okay lang, ate. Okay lang ako. uy, pwede ka magpakatotoo kapag harap mo ako ha. Hindi mo kailangang magpanggap. Ano ba naman magagawa ko? Tama naman si mama at si papa. Kailangan nilang magdoble kayod para maibigay nilang ganitong klaseng buhay sa ating dalawa. Ito na lang ang iniisip ko. Kapag tapos na akong mag-aaral, maaari na silang magretiro sa pagtatrabaho. Siguro sa panahon yon, mas magkakaroon na tayo ng panahon para sa isa't isa. Alam ko nahihirapan din sila at ayoko nang gawing komplikadong lahat. Ayos na sa akin ang palagi kang nandyan, ate, para sa akin. Katumbas mo na sina mama at papa. Ay, binubola mo lang ako para payagan kitang mag-sleepover bukas sa mga kaibigan mo. Uy, hindi ate ah. Talaga? Oo, totoong sinasabi ko. Masaya akong may ate na kagaya mo. Hindi kita ipagpapalit.
Kaya huwag ka muna mag-aasawa, ha? Hoy, 23 pa lang ako. Wala pa sa isip ko yung pag-asawa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ba, ano itong nasa ibabaw ng kama ko? Maliit na kahon. Teka, my God. To CK from Papa. Ah, kay Papa pala. Birthday gift niya yata sa akin. Ngayon pa lang niya naibigay. Palibasa 3 araw siyang hindi umuwi dahil sa business trip. Ano kaya naman dito? Teka, bubuksan ko. Wow! Relo! Ate! Si Kay! Oh, ate, tingnan mo tumigay sa akin ni Papa, oh. Ganda, no? ha? Oo. Oy, pakibili mo nga ako ng Pride detergent sa tindahan. Mm. Hindi pa pala nakakapag-grocery, wala na sabon. Isasalang ko yung mga marurumi nating damit. Kasi pinaalis ni Mama si Aling Laura. Dahil Naman dyan, yung isa niyang blouse. lang doon? Uy, hindi ko na nasanay kay Mama. Sige na, bumili ka muna. Mamaya pagkatapos ko maglaba, samahan mo ako mag-grocery, ha? Okay. Sige, teka lang. Pwede mo bang isuot sa akin itong regalong relo sa akin ni Papa? First time yata natin kumain ng sabay-sabay ngayon, ha? Anong meron? Oo nga. At saka mukhang ngayon ka lang uli nagluto para sa amin, ma. Kumain na muna tayo. Ang sarap nito. Mm. Oo nga, ate. Ma, salamat sa pagluluto niyo, ha? Mga anak, Ba't pa? Bakit? Nagdesisyon na kami ng papa niyo. Na? maghihiwalay na kami. Bakit ngayon lang? Marian? Expected na namin sasabihin nyo yan sa amin one day. Sige, Okay lang sa amin, pa, ma. Mas mabuti yung nasa magkaiba kayong bahay. Kesa naman nagsasama nga kayo, pero patuloy naman kayo nag-aaway. Oo Hindi nga. naman kayo masaya sa isa't isa. Marian? Kung saan mas matatahimik ang pamilya natin, susuportahan namin ni CK. Approve sa amin ang desisyon niyo. Sigurado ka bang okay lang talaga sa inyo na maghihiwalay ang mga magulang nyo? Siguro ngayon palang nagsisink in sa'yo, no? Nung isang araw nga na-realize ko na hindi na uuwi si Papa sa bahay. Nalungkot ako. Sabi ko na eh. Pero Rian, mabuti na rin ito. Kasi ayoko dumating sa puntong tuluyang mawala yung respeto nila sa isa't isa. Ayoko din dumating sa punto na papuno na kami ni CK sa kanilang walang katapusang pagtatalo. May hangganan talaga ang bawat bagay. Pati ang mga relasyon. Ang mahalaga, wala namang nagbago sa turing namin sa kanila ni CK. Magulang pa rin namin sila. Sa bagay. Pero Marian, kung malungkot ka, huwag mong itago. Pwede ka naman maging malungkot. Pwede ka rin umiyak. Noon lang madalas na silang mag-away. Nahirapan kami ni CK noon, pero nasanay na lang kami. Tiyak, ganun din yung mangyayari ngayon. Sa una, mahirap, malungkot. Pero masasanay din kami. Masasanay din kami sa katotohanang hiwalay na ang mga magulang namin. Sige, nung isang araw pa yung ubo mo, Gusto mo samahan kita magpa-check up? Hindi, okay lang ako, ate. Sigurado ka. Oo. Baka kasi natutuyuan ka ng pawis. Panay basketball mo Para naman may physical activities ako kahit papano. Ay, siya nga pala. Malapit ng board exam mo, ha? Ready ka na ba? Ako pa. Wow. Kailan ba ako hindi naging handa?
Hindi ako sumasabak sa laban ng walang armas. Oo na, ikaw na. O ikaw, kumusta yung grades mo? Naku, ako pa ba? Kapatid talaga kita. Talaga magkapatid tayo. Ate, buti pa. Tulungan mo akong maglinis sa attic. Masyado ng maraming alikabok yung mga libro doon eh. Tsaka, bumili rin ako ng Star Wax para sa sahig. O, tara, halika. Oh, te, Mm. kumusta na kaya si Papa? Gusto mo? Bisitahin natin siya? Oh, sabayan mo na akong kumain, Marian. Kumusta naman kayo dito pa? Maayos naman. Tahimik dito. Kung gusto niyo ni CK, dito kayo matulog minsan. Mukhang maganda nga tumambay dito pag weekend. Sabihan niyo lang ako ng maaga para maiwan ko sa inyong susi. O kumakain ba kayo ng maayos? Ano ba itong ulam na to? Ilang araw na to? Kagabi lang yan. Ah, pa, kumain kayo ng maayos ha? Hindi na kayo bumabata. Kailangan ingatan niyo yung kalusugan niyo. Sa tono ng pananalita mo, parang nabuhay uli ang lola mo. Well, kumusta naman ang mama mo? Eh, okay naman. Medyo tahimik na siya ngayon. Kasi wala na siya kaaway. Si CK, Nasa school pa. Gusto niya nga sumama eh. Kaya lang, may sasalihan na naman daw siyang competition. Napaka-competitive ni CK, ano? Daming pangarap sa buhay. mas mainam nga ang ganyan. May ibang kabataan ngayon hindi alam kung anong gusto nila sa buhay. Buti nga yung kapatid mo, alam niya kung anong direksyon niya. Ang taong walang pangarap, madaling mapariwara. Tama. Tama kayo pa. Salamat, anak. Salamat. Saan? Dahil kahit marami kaming pagkukulang ng mama niyo sa inyo, palagi kang nariyan para kay CK. Masaya akong makita na mahal niyong dalawa ang isa't isa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sige, inuubo ka. May gamot yan sa medicine kit natin. Uminom ka. Wala ito, ma. Mga pala, yung pan-tuition mo, iniwan ko sa aparador mo sa kwarto, ha? Thanks. May kailangan ka pa bang iba? Wala na ho. Kapag may kailangan ko, nandiyan naman si ate. Sige, message mo na lang ako. Okay, ma. Pag may kailangan kayo ng ate mo, ha? Okay. Ikaw, okay ka lang ba? Mukhang ang dami mo yatang ginagawa ngayon, ha? Okay, man, don't worry about me. Ang ayusin mo ang pag-aaral mo. Ma, hindi ka ba nalulungkot na halos kalahating taon na nating hindi kasama rito si Papa? Sige, wala akong panahon para sa mga ganyang bagay. Maraming mas mahalaga na dapat atupagin. Sa bagay, marami kang obligasyon sa trabaho at sa mga kliyente nyo. Canada? Pero pa, ilang taon? Hindi ko pa sigurado. Pero initially, 2 taon ako ron. Kailangang ma-establish muna ang branch ng company kaya hindi ko pwedeng iwan basta-basta. Pwede ba kaming sumama? Oo nga, kahit na tourist visa lang ang dali namin. Mga anak, may mga priorities kayo. Sabi mo dati pa, magbabakasyon tayo. Hindi na nga natuloy. Hayaan nyo, baka after a year, pwede kong magawa ng paraan. Talaga? Okay. Kailan kayo alis? Next week na. Pa, mag-ingat ka, ha?
Tatawag kami ng madalas sa'yo. Alam na ba ni Mama? Kayo na lang ang magkwento. Okay. I-update niyo ako sa lahat ng nangyayari sa inyo, ha? Oo. Pa, alagaan mo mabuting sarili mo doon, ha? Saka, huwag kang maghahanap ng ipapalit kay Mama. Oh. Malulungkot kami ni ate kapag nangyari yun. Si Kay, matanda na ako para dyan. Wala yan sa isip ko. Dapat lang, baka mamaya yan, hindi ka na umuwi rito sa amin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi na naman kayo nakapaghugas ng mga pinagkainan nyo. Kasi ilang oras na naman kayo nag-video call sa papa nyo. Ngayon lang naman, Ma. Sobrang busy nga ni Papa sa Canada, kaya sinamantala na namin ni ate. Pagod na nga ako sa trabaho. Pagdating ko rito sa bahay, ako pa itong Oo, magpahinga na kayo. Ako na mag-aayos sa kusina. Hindi pa kayo pagsabihan, oo? Ma, wala kayong oras na kumustahin kami ni CK. Pero lagi kayong may oras para bungangaan kami. Bungangaan? Oo. Tama ba yung narinig ko, Marian? Ma, ate, tama na yan. Bakit? Totoo naman, di ba? Ate, Mula noon hanggang ngayon, wala na kayong ginawa kundi bungangaan kami ni CK. Pati si Papa. Buti nga si Papa umalis dito sa bahay. Kaya mas tahimik ang buhay niya ngayon. Bastos ka! Kung ka may trabaho ka na, kaya nakakaya mo ako sagot-sagutin? Ha, Marian? Ano pinagyayabang mo? Ang kakalampot mong sweldo dyan sa trabaho mo? Ha? Baka nakakalimutan mo, ako pa rin ang bumubuhay sa inyo. Ako pa rin ang nagpapakain sa'yo. Bakit? Kaya mo na ba ang sarili mo? Kaya ganyan ka magsalita? Kaya mo na ba ang sarili mo? Kung kaya mo na ang buhay mo, huwag ka nang uuwi rito sa bahay. Tingnan ko lang kung magawa mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Bakit naman kasi pinagsalitaan mo ng ganun si tita? Sabi ko naman sa'yo, Rian, may hangganan din ang pasensya ko. Kahit na. Mama mo pa rin si tita. Dapat magtimpi ka na lang. Naku, napapagod na ako sa kanya sa totoo lang. Si Papa, kahit palaging busy sa trabaho, pero kapag may panahon siya, pinararamdam niya sa amin talaga na mahalaga kami. Pero yung si Mama, ewan ko ba? Parang wala man lang siyang amor sa amin ni CK. Stressed out lang talaga si tita sa trabaho niya. Mula nung mga bata kami, palagi na lang ganyan ang excuse niya sa amin. Nagtatrabaho siya para sa amin, para may maibigay siya sa mga pangailangan namin. Nai-invalidate ang nararamdaman namin ni CK. Pakiramdam namin, mali na hilingin yung oras at atensyon niya bilang isang ina. Pero anong plano mo ngayon? Kung may mahanap nga lang akong apartment na kaya kong bayaran buwan-buwan, uupa na lang ako. Di muna ako uuwi sa bahay. ate, saan ko ito lalapad? Diyan sa ibabaw ng Ito. sopa. Ay, pakibaba mo na lang. Oo. Bigat. Sorry, CK, ha. Nangalay ang braso ko. Ang taas pa naman ang hagdan itong nakakuha mong apartment. Sensya ka na. Ito pa lang ang kaya ng ate mo, eh. Hindi ko pa kaya kumuha ng kondong may elevator. Bakit kasi lilipat ka pa eh? Makipagbati ka na lang kay Mama. Mabuti na rin ito. Tama si Mama. Kailangan ko na rin matutuwang tumayo sa mga sarili kong paa. Kasi matanda na ako. Hindi pwedeng habang buhay akong umasa sa kanila ni Papa.
Inuubo ka na naman. Teka lang, gusto mo ng tubig? Ha? Ate, Bakit? may... Oh my God! Bakit may dugo? Sige! Hindi. Kailangan mo na magpa-doktor. Halika, sumama ka sa akin. Magpa-check up tayo. Hindi na yata simpleng ubo yung nararamdaman mo. Ikaw ba ang kapatid niyang panganay? Yes, Doc. Dalawa lang kami magkapatid. Mary Ann, Ano po? Ang sakit ng kapatid ko. may dumapong hindi pangkaraniwang sakit sa kapatid mo. Kailangan niya ng mahababang medikasyon. Pero tatapatin na kita. Hindi ko magagaranting tuluyan siyang gagaling. I must say, he has 5 years to live. Ano po? Ano 5 years? May taning na ang buhay niya. May taning? Dok, ang bata pa ng kapatid ko. Sigurado ba kayo sa sinasabi niyo? I suggest, isama mo rito ang parents niyo. Importanteng malaman nila to. Hindi pwede yung sinasabi mo. Hindi mo pwedeng taningin ang buhay ng kapatid ko. I'm sorry. Hindi ako naniniwala sa'yo. Dadalhin ko siya sa ibang ospital. Ipache-check up ko siya sa ibang doktor. Ate, bakit wala kang imik mula pa kanina? Kanina mo pa hawak-hawak ang kamay ko. Ano raw ba sakit ko? May pasok ka ba bukas? Meron. Umabsent ka muna. Ah? Magpapacheck up tayo sa ibang doktor. Bakit ba? Ano raw ba sakit ko? Hindi kayang ma-diagnose ng doktor na yon kung ano talaga yung sakit mo, kaya hanap tayo ng iba. Talaga? Oo. Si Mama, sinabi mo na sa Tsaka kanya. na. Ako na bahala sa kanya. Eh, Sa ngayon, umuwi muna tayo. Nagpa-second opinion kayo. Pero, same pa rin ang diagnosis. Rian, hindi pwede. An, kumalma ka muna. Paano kung kakalma? Kung ikaw nasa kalagayan ko, matatahimik ka ba kapag sinabi ng doktor na may 5 years na lang ang kapatid mo para mabuhay? 19 years old pa lang si CK. 5 years from now, 24 pa lang siya. Napakabata niya pa. Oo, naiintindihan ko na nag-aalala ka. Pero, Hindi lang ako nag-aalala. Hindi ko maunawaan ang nararamdaman ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Para akong nalulunod ngayon. Parang binibiyak ang puso ko. sige lang. Iiyak mo lang yan. May sakit ang kapatid ko, Rian. Malubha ang sakit ni Sike. At hindi ko matatanggap yun. Hindi ko kaya mawala siya. Hindi ko kaya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sige? Ikaw pala. Bakit narito ka? Akala ko may sarili ka ng apartment. Ano ginagawa mo rito? Ma, Mary Ann? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano nangyayari sa'yo? Mary Ann, ano ba? Magsalita ka! Ma, si Sike. Bakit?
Ano nangyari kay Sike? Ma! Magsalita ka! Ano nangyari sa kapatid mo? Kailangan niya sumailalim sa medication, ma'am. Kailangan niya rin mag-chemotherapy. Ang sabi mo, napakaliit na porsyento lang sa mga tao sa mundo ang nagkakaroon ng ganitong sakit. Kung ganon, bakit ang anak ko? Bakit siya? Hindi ko po kayo masasagot, ma'am. Doktor ka, bakit hindi mo alam? Dapat alam mo. Dapat may explanation ka. Ma'am, alam kong mahirap para sa inyo natanggapin ang kalagayan ng anak nyo. Pero maaari pa nating maprolong ang buhay niya. Madugtungan kahit paano ang buhay niya sa pamamagitan ng medication at ng mga sinabi kong paraan sa inyo. Kaya Ang gusto ko malaman bakit ang anak ko ang kailangan makaranas nito. Bakit siya? Bakit ang anak ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hanggang kailan niyo pa ililihim sa akin ang totoo kong kondisyon? Kahit naman hindi niyo sabihin, nararamdaman ko sa katawan kong may problema. Sige. Ma, sabihin niyo na sa akin ni ate. May malubha kang sakit. Mary Ann, Anong sakit? May taning na ang buhay mo. Mary Ann, ano ka ba? Ma, huwag mo nang pigilan si ate. Hindi pa rin. 3 araw na ako nagme-message sa kanya. Hindi pa rin niya nakikita yung chat ko. Ay, nasaan na kaya siya? Natatakot ako baka kung ano na nangyari kay Papa. Oh, huwag mo nang dagdagan ang mga iniisip mo. Hindi yan makakatulong. Magsisimula na sa medication niya bukas si CK. O ano, kumusta siya? Kumusta si tita? Alam mo Rian, sa mga panahon ito, napakahirap sagutin ang tanong na yan. Sa totoo lang, hindi ko nga naunawaan ang nararamdaman ko. May pagkakataon na gusto kong umiyak.
Pero wala namang tumutulong luha sa mga mata ko. May mga pagkakataon parang blanco ang pakiramdam ko. Madalas nga hindi ako makatulog sa gabi. Minsan naman pakiramdam ko, nananaginip lang ako. Pero hindi naman ako nagigising. Madalas nga, nananalangin ako sa Diyos na sana ako na lang. Yan. Ako na lang ang may sakit. Ako na lang ang kunin ng Diyos. Nakatulong na si Siki. Ang dami niyang ininom na gamot. Ngayon ko lang uli na pagmasta na matagal ang mukha ng bunso ko. Napakalaki na ipinagbago niya. Binatang na siya. Parang kailan lang. Hinihili ko pa siya. Nasaan ba ako habang lumalaki ka, Sige? Bakit hindi ko na namalaya na paglipas ng panahon? Kung hindi ka pa nagkaroon ng sakit, hindi pa ako magkakaroon ng pagkakataong pagmastan ka. Anak, sorry. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa mga panahong wala ako sa tabi mo. At hindi ko nagampanan ang pagiging ina ko sa iyo ng ate mo. Patawarin mo ko. Oh, sige. Magpalit ka na ng damit. Ate, kailan ako uuwi sa bahay? Mamaya tanungin natin si Doc Bart. Gusto ko lang umuwi. Oo, huwag ka mag-alala. Makakauwi ka rin. Makakauwi na rin tayo. Si Mama. May binili lang. Sige na, magbihis ka na. Ate, nasusuka ako. Ha? Ay, sandali ha. Kukunin ko yung bedpan. Ay! Naku. Sorry ate, hindi ko na napigilan eh. Okay na. Lilinisan ko na rin yung bed mo. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ka na nakakapagtrabaho ng maayos dahil sa akin. Ano ka ba? Ba't ka nag-iisip ng ganyan? Kapatid kita, hindi ka ibang tao. Gusto kong alagaan ka. Salamat ate. Shh, tama na. Ang gusto kong gawin mo, ha? Magpalakas ka para makauwi ka na sa bahay. Siya nga pala, si Papa. Alam na ba niya tungkol sa akin? Marian! Hello! Pasensya ka na hindi kita nasagot ka agad. Nawala yung cellphone ko tapos sumubay pa yung problema sa branch namin dito. Ano, kumusta kayo? Pa, Nasaan ka ngayon? dito sa ospital. Ospital? Bakit? Pa, Ano nangyari sa'yo? hindi sa akin. Sino? Si CK. May malubha siya sakit. Ano? Sige na, Mary Ann.
bilhin mo muna yung mga gamot niya at bumili ka na rin ng unique toothpaste. Ubus na kasi yung dala ko. Okay, ma. Hindi ko alam kung tama ang desisyon ko mag-resign sa trabaho. Lalo na't kailangan ni Siki na malaking halaga para tuloy-tuloy ang medication niya. Pero hindi ko kaya magtrabaho habang inaalala ang kalagayan niya rito sa ospital. Sino kaya ito? Baka si Rian. Imelda, Danilo? ano nangyari sa anak ko? Akala ko nasa Canada ka. Bakit naririto ka? Sagutin mo ang tanong ko. Ano nangyari sa anak ko? Oh, sige. Sige, anak. Pa, ikaw ba yan? Oo. Ako ito, anak. Nananaginip ba ako? Hindi. Hindi ka nananaginip. Totoo ito. Umuwi ako. Umuwi ako para sa iyo. Pa, Kumusta ang pakiramdam mo? okay naman ako. Lalabas na ako ng ospital bukas. Anak. Anak ko. Huwag kayong mag-alala. Sabi ng doktor, gagaling ako. Gagaling ako pa. Lalo na ngayon. Naririto ko na. Kompleto na tayo, di ba? Kompleto na ulit tayo pa. Totoo bang nag-resign ka na sa trabaho? Wala mag-aasikaso kay Sik. Dapat nga, noon pa ako nag-resign eh. Dapat mas pinagtuunan ko ng oras at atensyon ng mga anak ko. Ngayon, pakiramdam ko, huli na lahat. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin niya. Ipagagamot natin siya. Hindi ako papayag na hindi siya gumaling. Danilo, masyado ba tayong naging makasarili? Melda, Masyado tayong naging abala sa paghahanap buhay para maibigay ang lahat ng pangangailangan nila. At matiyak na mayroon sila magandang kinabukasan. Pareho nating inakala na kapag mayroon tayong sapat na pera, maaari nating kontrolin ang kapalaran ng ating mga anak. Pero ngayon, eto tayo. Nasa harap ng isang hindi inaasahang pagsubok. yan din ang iniisip ko habang nasa eroplano ako. Naalala ko. Napansin ko umuubo ng sisiki. Pero akala ko ordinaryong ubo lang. Sinabihan ko lang siya uminom ng gamot. Wala akong kaalam-alam. Sintomas na pala yun ang sakit niya. At nang minsan nagkasagutan kami ni Mary Ann, isinumbat niya sa akin ang mga pagkukulang ko bilang isang ina. Nagalit pa ako. Pero ngayon ko napagtanto, totoo naman ang lahat ng sinabi niya. Mula noon, wala na akong ibang inatubag, kundi magtrabaho. Punahin ang mga pagkakamali nilang magkapatid. Ngayon, tinatanong ko ang sarili ko. Naging ina nga ba ako sa mga anak natin? Pareho tayo nagkulang sa kanila. Tama ka. Pareho nating inakala na marangyang buhay ang kailangan ng mga anak natin. Pero ang katotohanan, tayong dalawa, ang ating presensya, ang ating pagmamahal at pag-unawa, ang kailangan nila. Ang hiling ko na lang ngayon,
Sana hindi pa maging huli ang lahat para sa atin. At para maiparamdam natin sa kanila ang pag-aaruga at pagmamahal ng isang magulang. Happy birthday to you! Happy birthday, ate. Thank you. Happy birthday, Mary Ann! Oh, sige na, i-blow mo ng candles mo, anak. Okay, blow. Ayos! Oh, mamaya buksan yung mga regalo namin sa inyo, ha? Kumain na muna tayo. Mabuti pa nga, Tito. Kanina pa ako nagugutom kaya. Patikim ako ng cake. Okay, sige, pag-i-slice kita. Sandali lang. Oh, Rian. Thanks, Tita. Maupo ka na rito sa tabi ni Marian nang makakain ka na ng maayos. Ay, Si Doc! Si Doc. Doc, pasok! Tuloy! Oh, mukhang sakto ang dating ko ah. galing mong tumiming, Doc. Ako pa ba? Ilang beses nang may nagbe-birthday dito sa ospital. Kaya kabisado ko na ang amoy na natitrace ko agad. Oh, sige na, Doc, kain na. Oy, thank you ha. Sige, kumusta ka na? Dok, Ready ka na ba sa chemotherapy mo sa Makalawa? ready na ako, Dok. Yun, very good. Excuse me. Pwede, wag muna nating pag-usapan yung tungkol kay CK ngayon. Sorry, Marian. O nga naman, si Tito at Tita na lang ang pag-usapan natin. At bakit? Isang taon na mula na ma-ospital si CK. Sa bahay niyo na rin uli, umuwi si Tito Danilo. So, nagkabalikan na ba kayo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Si Kay, ayos na ba pakiramdam mo? Oo, ate. Mabuti naman. Oo nga pala, may dala akong Shield Bath Soap. Maligo ka today ha, kahit nandito ko sa ospital, para mapreskohan ka. Oo. Siguro, nasasanay na rin ako rito sa ospital. Mag-isang taon na rin akong pabalik-balik dito eh. Bilib nga ako sa tapang mo. Kailangan kong maging matapang kung gusto kong mas makasama pa kayo ng mahabang panahon. Kaya nga, kapag nanumbalik na ang lakas mo, pwede ka na raw uling mag-aral. Kahit na homeschool na lang muna. Oo. Gusto kong maranasang graduate. Makahawak ng diploma. Oo, mangyayari yan. Gusto kong matupad ang mga pangarap ko. Tuto pa rin natin ang mga pangarap mo. Salamat ha. Para saan na naman? Palagi ka na lang nagpapasalamat sa akin. Sa lahat. Salamat kasi naririyan ka. Kung wala akong kapatid na kagaya mo, baka matagal na akong sumuko. Alam kong kasama kitang lumalaban, kaya mas tinatatagan ko ang kalooban ko. Mula noon hanggang ngayon, hindi mo ako iniiwan. Meron ba akong choice? Malamang wala. Kasi ako lang naman ang kapatid mo eh. Kaya nga, tama. Oh, wait. Gusto mo manood tayo ng movie ngayon? Sige ate. Okay, sige. Sina mama at papa, okay na ba ulit sila? Ano sa tingin mo? Kung magkakabalikan sila at mas magiging maayos ang pagsasama nila dahil sa nararamdaman ko, mas matutuwa ako. Siguro nga, itong dahilan kung bakit binigyan ako ng ganitong karamdaman para mabuo tayong muli. Doc, ano nangyayari sa anak ko? Calm down, ma'am. I'm on my way. Titingnan ko kung anong problema. Pero maaaring isailalim na natin siya sa operasyon. Ano? Doc, gawin niyo ang lahat. Iligtas niyo ang anak ko. O siya, maiwan ko muna kayo. Danilo. Diyos ko. Paano kung may masama mangyari sa anak natin? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Halika, doon tayo sa chapel. Manalangin tayo. Teka, si Mary ang tatawagan ko.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, sige ma. Oo, papunta na ako dyan. Bye! Bibilis ako patakbo nitong kotse ko. Oh God, iligtas ng kapatid ko. Hindi ko makakaya kung mawawala siya. Huwag niyo siyang kunin ngayon. Huwag muna, hindi pa kami handa. Hindi pa kami handang mawala sa sige. Oh, teka, ang preno! Bakit hindi ko makagat ang preno? Hindi! Okay na siya. Naoperahan na naman siya. Kailangan lang obserbahan. Mas kailangan na maging maingat ngayon sa kanya. Salamat, Doc. Maraming salamat. Oh, maiwan ko muna kayo ha. Imelda! Oh, bakit? Imelda! Si Mary Ann! Mary Ann? Bakit? Anong nangyari kay Mary Ann? Anong nangyari kay Mary Ann? Oh, Diyos ko! Diyos ko! Ang mga anak ko! Bakit kailangan magkasabay-sabay sila sa ganitong sitwasyon? Panginoon, nakaligtas na ang bunso namin. Ngayon naman, ang panganay namin. Nakikiusap kami sa inyo. Huwag mong kunin sa amin ang sino man sa kanila. Marian, anak, lumabang ka. Hindi ka maaaring mawala. Hindi ka maaaring mawala. Kung dahil sa mga kasalanan namin, kaya nangyayari ito sa kanila. Diyos ko, humihingi kami ng tawad sa inyo. Patawarin niyo kami. Kami na lang ang parusahan ninyo. Huwag na ang mga anak namin. Huwag ang aming mga anak. Ate? Anak, ang papa mo ito. Asan ako? Nailipat ka na rito sa kwarto mo. Ligtas ka na. Nagkaroon ng impeksyon kaya kailangan kang operahan. Si Mama. Nasa labas. Si Ate. Gusto kong makita si Ate. Ah, Napanaginip ako siya bago ako nagising. pupunta siya rito mamaya. Sige na, magpahinga ka na muna. Pa, Bakit, anak? sorry Bakit ka nagsusorry? Kasi naghihirapan kayo dahil sa akin. Oh, Sorry kung mahina ang katawan ko. Sorry kung sakitin ako. anak, huwag kang magsasalita ng ganyan. Ano ka ba? Walang may gustong mangyari sa iyo ito. Ang tandaan mo lang, naririto kami. Naririto kami para sa iyo. Kaya magpalakas ka. Marian. Bakit naman ganito? Marian, anak.
Bakit mo kami iniwan? Hindi ba ako nakakahingi ng tawad sa'yo? Sa lahat ng mga pagkukulang mo. Hindi ba lang ako nakapagpasalamat sa lahat ng mga sakripisyong ginawa mo para sa kapatid mo. Sa lahat ng pagpuno mo sa mga pagkukulang namin ng papa mo. Paano ko natanggapin ang pagkawala mo? Kung ganitong hindi mo man lang ako nabigyan ng pagkakataong bumawi sa'yo. Napakasakit. Sakit. Napakasakit, anak. Hindi namin napaganda nito. Tita Imelda. Rian. Wala na si Mary Ann. Wala na ang panganay ko. At ang dumudurog sa puso ko ngayon. Paano ko ito pagtatapat kay CK? Paano niya tatanggaping wala na ang pinakamamahal niyang kapatid? Nailibing na si Mary Ann. Walang araw na hindi siya hinahanap sa akin ni CK. Danilo, Sabihin na natin sa kanya ang katotohanan. wala akong lakas sa loob na gawin yan. Mas lalo siyang masasaktan kung pagtatagalin pa natin ang lahat. Oh, Diyos ko. Napakabigat naman ang mga pagsubok na binibigay niyo sa amin. Sunod-sunod. Sabay-sabay. Bakit naman ganito? Pakiramdam ko, naghihingalo ng puso ko sa sakit. Napakasakit ang mga pinagdaraanan natin ngayon. Maging ako, hindi ko rin maunawaan kung bakit sa atin kailangang mangyari ito. Napakalaki ba ng kasalanan natin sa Panginoon? Kaya pinarurusahan niya tayo ng ganito. Pero humingi na tayo ng tawad sa Kanya, hindi ba? Hindi ba marunong magpatawad ang Panginoon? Bakit pa ulit-ulit niya sa ating pinaparamdam ang sakit at pagdurusang ganito? Ma, Pa, asan ba si Ate Mary Ann? 2 linggo na siyang hindi bumibisit sa akin, ha? Bakit ba? Kung nagsawa na siyang alagaan ako, okay lang naman. Ang gusto ko lang malaman ng totoo. Sige. Alam mo kahit kailan, hindi magsasawa at mapapagod ang ate mo na alagaan ka. Ikaw, higit kanino man na nakakaalam kung gaano ka kamahal ng kapatid mo. Pero nasan siya? Bakit hindi ko siya nakakikita? Bakit hindi niya ako dinadalaw dito? Anak, patawarin mo kami kung hindi namin kaagad sinabi sa iyo. Natakot kami ng mama mo na makaapekto sa recovery mo kapag sinabi namin sa iyo ang nangyari sa ate mo. Ano bang nangyari kay ate? Sige. Ma, Pa, anong nangyari kay ate? Wala na ang ate mo. Wala na. Anong wala na? Nung inooperahan ka, inooperahan din ang ate mo dahil na-aksidente siya. Pero hindi siya nakaligtas. Pa, ano ka ba? Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Teka, nananaginip ba ako? Nananaginip lang yata ako. Sige, sorry. Sorry, anak. Sorry. 1 linggo na mula nung ilibing namin ang ate mo, sige. Hindi totoo yan. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng mawala.
Anak, Nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Sige. Hindi pwedeng mawala si ate! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayan ang puntod niya, anak. Ate. Ate Mary Ann. Bakit nandyan ka? Di ba dapat ako? Ako dapat ang naririyan. Ako ang may malubang sakit. Ako ang may taning ang buhay. Ako ang inaasahang mawawala, hindi ikaw. Pero bakit ikaw ang naririyan? Hindi ka dapat nariyan, ate. Grabe ka namang magbiro, Lord. Ganyan ka ba talaga? Mahilig ka sa mga sorpresa. Bakit naman ang pinakamahalagang tao pa sa buhay ko? Bakit siya pa? Dapat ako. Sana ako na lang. Sana ako na lang! CK, you need to eat. Kailangan mo magpalakas. Hindi pa tayo tapos sa chemotherapy natin. Mamamatay din naman ako. Hindi ba, Dok? We are trying to prolong your life. Paraan pa. Hindi ko alam kung anong eksaktong nararamdaman mo ngayon, CK. At alam kong cliche na rin ito ang sasabihin ko sa'yo. Pero sana pakinggan mo ko. Mahal na mahal ka ng ate mo. May mga pagkakataon noon na pinupuntahan niya ako para pakiusapan na gawin ko ang lahat para madugtungan ang buhay mo. Hindi niya gustong mauna sa'yo. Tsak, hindi niya gustong mawala dahil gusto niyang damayan ka. Pero, wala tayong kontrol sa buhay natin. Hiram lang ang buhay natin. Pinahiram lang sa atin ng Panginoon. At kung gusto niya itong kunin, kukunin niya to. Gayunpaman, huwag mo sanang isipin na wala ng saysay ang buhay mo. Hanggang humihinga pa tayo, may purpose pa tayo sa buhay natin. Kaya sana, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Mabuhay ka, kahit hindi para sa sarili mo, kahit para kay Mary Ann. Dok, Kung sakali mang nakikita ka niya ngayon mula sa langit, tiyak malulungkot siya kapag nakita niyang sinukuan mo na ang labang nais niyang ipanalo mo. Kaya sana, lumaban ka, CK. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, heto na ang grocery ninyo. Inutusan ako ni Tita Imelda. Bumili ako ng malaking smart dishwashing dyan. Tsaka heto may bagong download akong movies dito sa flash drive. Manood ka hanggang gusto mo. Thanks, Ate Rian. Ano, kumusta ka na? Okay ka na ba dito sa bahay? Oh, mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Mabuti naman. Magsistart ka na raw mag-homeschool. Oo. Mabuti naman.
Ate Rian, Bakit? birthday bukas ni Ate Mary Ann. Pwede mo ba akong tulungan? Sure. Bakit? Ano ang gusto mong gawin? Wow! Ang ganda nitong kwarto ng ate mo, ah. Ikaw ang gumawa nito? Hindi ka ba napagod? Bawal kang mapagod ng gusto. Okay lang ako, ma. Nagpatulong ako kay Ate Rian. Buhay na buhay ang kwarto ni Mary Ann. Kapag malungkot ako, gusto ko dito ako pupunta. Pakiramdam ko, naririto lang palagi si ate. Sige. Kapag sakaling mamamatay na Ano ako, ka ba? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? mangyayari naman talaga yon. Mas mainam kung nakahanda na tayong lahat. Maaaring hindi ngayon, hindi sa susunod na taon, pero alam kong mangyayari yon. Gusto kong dito niyo ako iburol. Dito sa kwarto niya. Sige anak. Namimiss ko na si ate, ma. Miss ko na si ate. Sige. Pero tama si Dr. Bart. Kahit wala na siya, kailangan ko pa rin ipagpatuloy ang laban ko. Kahit hindi para sa akin, kundi kahit para man lang kay Ate Mary Ann. Pupunta ka na sa trabaho, Danilo? Kumain ka muna. Hindi na. Sa trabaho na lang ako kakain. Nagluto nga ako ng maaga para makapag-almusal tayo ng sabay-sabay. Imelda, Danilo, iuwi mo na rin dito lahat ng damit mo. Dito ka na ulit tumira. sigurado ka ba? Ayoko na magsisimuli. Gaya nung nawala si Mary Ann. Kaya ngayon pa lang, gusto ko nang humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang ko sa inyo. Hindi lang naman ikaw ang may pagkakamali at pagkukulang. Ako rin. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Kahit ilang taon na lang natin makakasama si Siki. Gusto ko maiparamdam man lang sa kanya. Paano magkaroon ng isang maayos na pamilya? Tama ka. Huwag natin sayangin ang pagkakataong ito na maiparamdam sa kanyang naririto tayo para sa kanya. O, kumusta na, CK? Mas magaan na pong pakiramdam ko ngayon, Doc. Maayos nga ang result ng mga examinations mo. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa medications, ha? Opo, Maraming salamat, CK. ako pong dapat magpasalamat sa inyo. Salamat po sa lahat ng reminder sa akin. Alam mo, masaya akong makita kang ganito. Mas maaliwalas na ang mukha mo. I-message mo ako anytime, ha, kapag may tanong ka. Kapag may nararamdaman ka at kapag gusto mo ng kausap, nandito lang ako. Alam niyo, Doc, pakiramdam ko, naririnig ko si Ate Mary Ann sa inyo. Naku, masyado akong malayo sa ate mo. Napakabuti niyang kapatid. Napakapalad mo na nagkaroon ka ng kagaya niyang kapatid. Sayang, kung naririto lang sana si ate. Oh, kakain na po, tita. Tito,
CK! Korean, thank you. Thank you sa pagluluto. No problem, tita. Ito na nga lang ang ambag ko para sa birthday ni CK. Thanks, Ate Rian. Hindi ka nagbabago. The best cousin for life. Huwag mo nga akong binobola dyan. Hindi O, tara na. Kumain na tayo. Kain na po tayo. Ay, teka. Maglagay tayo ng plate dito. Oh, bakit? May iba pa bang kakain? Si ate. Para kay ate pa. Ay, oo nga pala. Sa tuwing kakain tayo, palagi tayo maglalagay ng extra plate for her. Hindi lang natin siya nakikita ngayon, pero kasama natin siya. Dahil naririto siya sa puso natin. Kung naririnig ka ng ate mo, Jack, tuwang-tuwa na naman siya. O siya, kumain na tayo. Oh, eto po ang ulam. Happy birthday, CK. Thank you. Happy birthday, anak. Ano ang wish mo ngayong birthday mo, CK? Gusto kong maging masaya sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos. Gusto kong makita ang kagandahan sa bawat pagsubok na ibinibigay sa atin. Ganun sa akin si Ate Mary Ann. Kahit hindi ka anong magandang mga naranasan ko noon, pero dahil kasama ko siya, marami akong masasayang alaala. Kaya mula ngayon, gusto kong maniwalang kahit mahirap at lubhang madilim ang mga dumarating na gabi, alam kong may pangako ang bukas.